Sabi ni Jen, magtitipid na daw kami. Tapos, eto kami ngayon. Ay. Okay, magandang araw mga katrip. So, napansin nga namin yung sasakyan namin na medyo maingay. Nung tinignan ko, sinilip ko dun sa may makina. Napansin ko na yung frame ng condenser fan ay durog-durog. Or may mga bali. So, nagpunta kami ng Sharjah para paayos yung sasakyan, and napansin namin na sa mga napapanood naming video is napakahirap tanggalin nung fan na yon. And I was amazed kasi nung nandun kami sa Sharjah is napakabilis lang sa kanila. So panoorin nyo to at sana may matutunan kayo. Tinanggal muna ni Kuya yung 4 na clips, yung 1, 2, 3 at 4. So, ang unang ginawa ni Kuya is tinanggal niya yung hose na nakakonect doon sa lalagyanan ng cooler, and then in-unscrew yung isang screw na to na nag-hold sa cooler overflow reservoir. Pagkatapos niyan, tinanggal din niya itong mga to. Yan. Ito. Tapos ito. Tapos ito. Meron din dito. Tsaka dito. So, pagkatapos mo nga tanggalin lahat ng mga tornilyong yun, ganito na yung magiging itsura niya. Kung mapapansin nyo din, may pinapaluwangan din si Kuya dyan. And just to give you a view, ito yung pinaluluwangan niya. And ganito rin yung status nung frame nung condenser fan namin. Yung mga naka-white is na pasag, kaya kailangan na din palitan talaga. Bago hugutin ni Kuya yung condenser fan, kailangan mo munang i-disconnect yung connector niya, which is parang ganito yung itsura niya. O, diba? Napakabilis lang tanggalin kasi compared dun sa mga napapanood ko na talagang baklas lahat, bumper, lahat talaga binabaklas, pero sa kanila napakasimple lang. Ilang tornilyo lang yung tinanggal tapos malinis na, diba? Hindi katulad dun sa iba na ang dami-dami talagang inaalis pa. So pagkatapos niya palitan yung assembly frame, tapos yung fan, nung condenser fan motor, ibinalik lang niya ng napakabilis lang din. Parang ganyan lang, walang ka ano-ano ba, diba? Hindi katulad nung iba, kung nakapanood siguro kayo ng napakarami na madalas ang ginagawa baklas lahat. So ang mangyayari lang naman dyan, i-reverse mo lang yung procedure, tapos ibabalik mo lang yung mga tornilyo isa-isa. Of course, wag mo din kakalimutan ibalik yung connector na tinanggal mo kanina after mo ma-secure everything para gumana siya. After that, kailangan nang ibalik yung cooler overflow reservoir. So, ilalagay mo lang dyan, and of course, need mo ulit ibalik yung screw and i-connect mo lang yung hose doon sa main lalagyanan ng coolant. And then, ayun, tapos ka na. Just make sure na yung lahat ng mga tinanggal mong screw ay maibalik doon sa original positions nila para naman hindi, diba? Para naman lahat gumana as it is, katulad nung bago siya tanggalin. Just make sure also na nakatakip ng maigi yung cooler reservoir at saka yung cooler mismo para hindi siya magloko.
And since nandito na lang din kami, pinacheck ko yung AC, tapos hinawak-hawakan lang yan ni Kuya. Tapos sabi niya, hindi siya ganun kalamig. Gusto mo bang i-check? So sabi ko, okay, go. Sige, pa-check mo na lang Kuya. And then, chinek nga nila. Tapos sabi niya, parang low yung Freon. Tapos sabi ko, okay, do what you need to do. So, nai-refill nila yung Freon. Parang may kinuha lang silang tangke ng gasol. Tapos i-connect doon, then sabi niya wait lang tayo ng few minutes and then we'll see if lalamig. So pinahawak din niya sa akin yung hinahawak-hawakan niya dyan. And then after mga few minutes, 5 to 10 minutes, nagulat nga ako kasi lumamig nga siya. And then habang nasa biyahe kami ni Jen, nagulat din kami kasi parang may changes nga doon sa lamig ng AC. At dahil napagod nga siya kauupo, wala na naman yung tipid-tipid namin. Napakain tuloy kami sa Wmart. O siya, hanggang dito na lang yung aming kami kakain na. Salamat for watching and God bless sa inyo. Sana may natutunan kayo dito sa munting video namin to. Na experience lang naman, sinishare lang namin. Kung nakatulong sa inyo, edi good. Pero kung hindi nakatulong, edi good pa rin, di ba? Okay, enjoy lang namin yung food. See you and goodbye. God bless.